Ko-Officer Mar Bulaklak. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan mo po, aming pinakamamahala pa ng Diyos na tumubos sa aming mapagkasala at pinagmumulan ng lahat ng biya at pagpapala. Tunay po kaming taos puso nagpupuri at nagpapasalamat sa gintong pagkataon na ipong ipinagkalob muli sa bawat isa na kay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat din, O Diyos, sa mga buhay na patuon namin napakinggan patuloy po, nagdadagdag o nagpapalakas na aming paniwat pamapataya sa iyong kamanghamanghang ginawa sa bawat manampataya. Higit sa lahat, salamat sa iyong napakatamis na presensya na aming pong naramdaman. Ito po'y aming katuwa at kagalakan at tanda na kami iyong mga anak na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At minsan pa kami iyong sama at pagpalain sa pakikinig ng iyong banal na salita na pagkain ng aming mga kaluluwang nagugutom. Pagpalain po kaming lahat at buksan po sa pagkaunawa sa pangunang panalangin na aming ginagalang mahal Evangelista Will Estrada Almeida, ang propeta sa aming kapanahonan at sa ganang akin. Wala po akong magagawa, ako'y lang isa at pangunahan at nawa po ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ay pangarang iyong abang lingkod, maging silbing pagpapalang espiritual sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alinlangan, di pagkaunawa ng basanta sa aming kalagataan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at double honor, respect sa ating beloved evangelist Will Estrada Almeida, sa mga beloved children, sa lahat ng mga anak na ating magulang sa Panginoon, mga manugang apo, at sa ganitong aral di po natin malimutan itinuro po ng ating beloved Assistant Pastor Lena Almeida. At maganda ding hapon sa lahat na aking mga co-officer, co-worker, sa lahat mga awit instrumentalist, sa lahat mga kapatiran, dati at baguhan, sa lahat ng ating live broadcast viewer na patuloy sumusubaybay, umaantambay. Magandang pinagpalang hapon po. Lahat po magsabing praise the Lord. Advance Merry Christmas po and Happy New Year sa inyong lahat. Lahat po ng mga tunay at matatapat na mahal kang Diyos magsabing praise the Lord. Sa ating kapanahunan, may mahal, ating nakikita ang lahat na tanda at sign na malapit nang babalik ang mahal na Diyos. Kaya kailangan ang ating mga sarili ay tulungan natin na tayo po'y maging tapat at totoo sa mahal na Diyos. Dahil sa ayaw po natin sa gusto, ang mahal na pa'y babalik. Subalit ang babalikan ng mahal na Diyos, yung karapat-dapat isama niya sa kanyang kaharian. Walang pagkakaiba po, may mahal, sa mangingisda. Diba? Ang mangingisda sa dagat, ang daming nahuhuling isda. Pero pinipili niya yung mapapakinabangan o makakain. Yung hindi, tinatapon. Sabi nga nung isang mangingisda, ay pagbutite, hindi niya makakain, itatapon. Ang mahal na Diyos, pag bumalik, hindi niya kukunin. Yung hindi karapat-dapat titira sa kanyang kaharian. Kaya kailangan sa huling panahong ito, ngayon po'y 17, malinaw may mahal 14 days, maghiwalay ang taon. Kaya kailangan tayo lahat mga kapatid, ay maging karapat-dapat sa muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dahil ating nakikita sa ating bansa, sa buong daigdig, yung kaguluhan, yung trahedya, yung lindol, yung bagyo, yung mga tsunami, yung mga buhawi. Paglindol, pagsabog ng bulkan, ate mo, ang taal, talagang palaging gustong sasabog.
sa iba't ibang lugar ng ating bansa, mayroong mga gustong bulkang sasabog. Kaya kung ating uunawain, wala na po tayong hihintayin kundi ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dahil patuloy na gaganap na malapit na siyang babalik. Pero minsan, yung mga Kristiyanong pinagpala, tulog minsan pa rin ang espiritual. Sa paglilingkod sa mahal na Diyos, mayroong dahilan, may alibay. Pero sa huling panahon itong magising po tayo. Dahil lahat ng nagaganap sa ating daigdig, dahil ang taong tumalikod at nakalimot sa Diyos, bago babalik siya at bago dumating ang dakilang araw ng mga Panginoon, talagang mapapahamak ang mga tao. Pero sa mga Kristiyanong pabaya at palamig-lamig, ang nangyayari, pwede rin magising tayo para tayo'y magpakainit, maglingkod sa mahal na Diyos. Aklat po tayo ng Isaya, ating pong unawain minamahal, 13, 7 hanggang 9, pwede niyong basahin ang 11. Hallelujah. Dito po tayo sa aklat ng propeta, Isaiah, Kapitulo 13, sa versikulo 7 hanggang 9. Dito po sa 7. Kaya't lahat ng mga kamay ay manghihina, at bawat puso ng tao ay manglulumo. Sa 8. At sila'y manglulupaypay, mga pagdaramdam at mga kapanglawan ay dadanasin nila. Sila'y manghihirap na gaya ng babae sa pagdaramdam. Magkakatigilan, ang kanilang mga mukha ay magiging parang liyab. Dito po sa 9. Narito, ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawin kagibaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanang niyaon. Amen. Dito po'y malinaw. Kaya sa daigdig nating gagalawan, darating ang kapamakan. Subalit kanino? Sa mga makasalanan o masama ang gawain. Bago dumating ang takdang araw ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya lahat ng tao, mayaman, mahirap, manlulumo, manlulupaypay, mawala ng pag-asa. At ating nakikita, patuloy nangyayari. Kung tayo nakaligtas sa COVID, 3 taon, pero maraming mga bagay na nangyayari na ipanlulupaypay, ipanlulumo ng tao. At darating talaga ang kahirapan. Darating ang kahirapan. Kaya dapat tayo po ay talagang magsikap na maging tapat at totoo. Para sa kahirapang ito, tayo po'y hindi iiwat pababayaan ng mahal na Diyos. Bakit nangamatay ang ating mga kababayan sa iba't ibang kadahilanan? Dahil, sabi ng mahal na Diyos, lilipulin niya ang makakasalanan. Dahil sila'y tumalikod at lumayo sa Panginoon, kaya nangyayari. Subalit kung ang bawat tao ay magigising, na panahon na para lumapit at magbalik sa Diyos, pag sila'y tatawag sa mahal na Diyos, ililigtas sila. Kaya anuman po magaganap sa daigdig na ito, ang bawat isa atin na tunay, na tapat at totoo at gagawin ang kalooban ng Diyos, wala kang dapat katakutan. Hindi ka dapat manghina malupaypay o ikaw ay mabagabag o mabalisa. Ang katakutan mo kung ikay nagkakasala. At kung alam mo na ang kasalanan mo, ulo na lang ang nakalitaw sa iyo sa dami ng iyong pagkulang pagkasala, ito na ang panahon para buksan mo po ang iyong kaisipan.
Ito na ang panahon para ikay magising na kailangan tayo'y maging tapat at totoo sa mahal na Panginoon para tayo maligtas sa puot at galit ng mahal na Diyos. Dahil sabi niya, dahil sa mga makakasalanan. Kaya nga kung inyong babasahin ang 11, at aking parusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan. Kaya dumarating ang hindi nasa ng tao, lahat nagaganap. Bakit? Dahil sa puot at galit ng Diyos, dahil sa ang tao'y makasalanan, dumarating ang lahat. At dahil malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Subalit ating nakikita sa talata na ating binasa, anuman ang kalaga't makamit ng isang tao sa panahon ng puot at galit ng mahal na Diyos, walang makakapagligtas sa kanila. At walang makakatulong sa kanila. Magi ang kanilang ginto at kayamanan at inipong pera sa bangko ay hindi makakatulong sa kanila. Sapagkat ang makakapagligtas lamang sa bawat tao ay ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang kailangan ng tao lahat sa huling panahong ito, magkaroon ng Espiritu ni Kristo. Dahil pag tayo po'y may Espiritu ng Diyos, ikay templo ng Diyos, hindi ka iiwat pababayaan ng mahal na Panginoon. Malinaw po ang sabi ng aklat ng Sipanyas, ating basahin po muna, 1:18. Kaya ang lahat ng tao pala sa huling panahon ito, pag hindi magbabalik at nunumbalik at maglingkod sa Panginoon, darating ang kahirapan, mangluluma, malapaypay, matatakot mga ba. Tapos lahat ng kanilang pinaghirapat, inipong kaya mga ginto, at anuman, hindi makakapagligtas sa kanila sa puot at galit ng Diyos. Pakibasa. Dito po sa aklat ni Sipanyas, Kapitulo 1, talatang 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Lahat po magsabi, praise the Lord. Ito po ang maging kahinatnan ng daigdig na ating gagalawan. Kaya sa tunay na unawan sa ita ng Diyos, hindi ito ang tunay nating daigdig o buhay. Pinahiram tayo ng buhay ng mahal na Diyos para ang bawat sa ating pumili kung saan mo gusto sa tunay na buhay. Sa langit o sa impyerno. Kaya, dito po ipinakikita na ang pilak o ginto o anuman sa karawan ng kapuutan ng mahal na Diyos sa lahat magaganap, hindi makapagligtas sa tao. O, buksan natin ating kaisipan. Ito po yung mga binabaha, yung ginuguhuan ng lupa. Magi ang kanilang mga magagandang bahay, ang kanilang mga pira sa kanilang bahay, ano nangyari? Tumabon sa kanila. Naging walang pakinabang o silbi. Pero kung maunawa ng bawat tao na number 1 na tungkol ng bawat tao, sino man tayo, mahirap, mayaman, may katungkulang ka man. Kung maglilingkod ka sa Diyos, magkakaroon ng kabuluhan ang buhay mo. At kung ikay anak ng Diyos na buhay, hindi ka iiwat pababayaan ng mahal na Diyos. Sa panahon ni Sadrach, Mesach, Abednego, ang kanilang katapatan at pagiging tunay na Kristiyano ang nagligtas sa kanila. Ang pagtalikod sa kasalanan. Dahil ang hindi manluluhod sa rebultong ginto na ipinagawa ng hari, itatapon sa hornuhan. Subalit tapat at totoo si Sadrach, Mesach, Abednego na tunay na lingkod ng Diyos na buhay. Kaya kahit kamatayan,
talagang ipinakita nila ang kanilang panalangin at pagtawag sa Diyos na buhay. Kaya nung napatunayan, hinuli sila. At ang hornuhan ay pinainit ng 7 beses para itapon si Sadrach, Mesach, Abednego. At nang itapon sila, hindi sila iniwat pinabayaan ng mahal na Diyos. Ang tatlo'y naging 4 at sila'y lumalakad sa ibabaw ng apoy. Ang usok hindi tumalab at ang apoy dahil sa kanilang damit at sa kanilang katawan, sa kanilang buhok, hindi nag-amoy usok sila dahil sa kanilang katapatan sa Diyos. Subalit ang lahat na nagtapon, yung lahat na nagbuhat, nagdala doon sa hurnuhan, nangamatay sa tindi ng init. Hindi itinapon, nadun lang. Nabuhat nila si Sadrach, Mesach, Abednego, pero sa tindi ng init, patay sila. Pero ang tunay na tapat na anak ng Diyos at totoo, iniligtas ng mahal na Diyos. Kaya dito po ipinakikita na ang lahat ng tao pala ay mapapahamak pag hindi ka maglilingkod sa Diyos. Subalit may pangako ang mga Panginoon na anumang magaganap sa daigdig na ito, kung ikay maglilingkod sa Diyos na buhay at tatawag ka sa Diyos na buhay, ikaw ay ililigtas ng Diyos. At ipakikita ng mga Panginoon na walang ibang Diyos na mapagligtas, kundi ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung paano minamahal sa naganap sa talipaw, sa ating magulang sa Panginoon, hindi tao ang nagligtas. Ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran ng ating malapastor na pinupuri araw at gabi. Kaya sila'y nakaligtas sa mga abusayap, sa lahat na mga pinakawalang bomba, kanyon, masinggan, granada ng hukbong sandatahan ng ipag-utos ng dati nating presidente Paul Buse ng Abu Sayyaf, isama ang taga-Jesus Mercosay. Pero anong naging bunga? Hindi iniwat pinabayaan ng mahal na Diyos. Kaya kung ang tao ngayon ay tatawag at lalapit sa Diyos at tatalikuran ang kasalanan, mayroong matatanggap na kaligtasan. Pero pag hindi, mangangapahamak sila. Basahin po natin ang hari. Ikalwa, para inyong maunawaan. Ito ang paraan sa huling panahon ito at sa lahat ng magaganap pa habang tayo naghihintay sa pagbalik ng mahal na Panginoon. Tumawag ka sa Diyos na buhay. Isuko mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Talikuran mo ang natitirang kahinaan. Ililigtas ka ng mahal na Diyos. Pakibasa. 19. Dito po sa aklatang ikalawang mga hari, Kapitulo 19, sa versikulo 19. Ngayon nga, O Panginoon namin Diyos, iligtas mo kami, sinasama ko sa iyo sa kanyang kamay, upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Diyos, ikaw lamang. Amen. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Timo po, nang tumawag na nalangin ang ating magulang sa Panginoon, makasama prayer warrior, ating bilabi, assistant pastor Rene Salmida na kalampong sambayan, lahat ng manampalataya nagkaisa mag-ayuno dahil sa panahon yun, mga kapatid. Ang utos ng ating magulang sa Panginoon, magkaisang magpuri, manalangin sa mga worker, rotation, overnight, ang panalangin. Pero nung tumawag tayo nagkakaisa, anong naging bunga? Naligtas ang ating magulang sa Panginoon. At ano ang naging bunga ng kaligtasan? Nakilala ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos o nag-aalinlangan sa gawain na ating kilalagyan. Tunay, tao ng Diyos ang ating magulang sa Panginoon. Tunay ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya sa ibang bansa, nakakilala ang iba, nakalapit sa Panginoon dahil tunay
na ang sabi, makikilala na ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa amin at naganap po sa ating banal na misteryo. At nawa po ang lahat na naganap sa talipaw hulusulo at kamanghamanghang ginawa ng mga Panginoon, ito'y maging daan parang ating makababayan sa uling panahon ito ay magising at mabuksan ang kanilang puspang unawa sapagkat walang ibang Diyos na naligtas sa talipaw sa ating bagon sa Panginoon kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon na nagkatawan tao. At kung sa huling panahon ito, sila lalapit at magbabalik loob sa mga talikuran ang kasalanan kasamaan, ano bang magaganap pag tumawag ka sa mahal na Diyos? Ililigtas ka ng mahal na Panginoon. At tayo, mga anak ng Diyos, ito rin ang ating gagawin. Kung gagawin ito nang hindi manampalataya, mas higit tayo manampalataya dahil tayo mas malapit sa mahal na Diyos sapagkat tayo po ay lahat na bautismo na sa pangalan ng mga Panginoon. Kaya pag tayo tumawag sa Kanya, tutugon ang mahal na Panginoon. Kaya kung ang sabi ng iba, may cellphone number para makontak ang kapatid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, mayroon din ang mahal na Diyos. Ano po kaya yun? Cellphone number ng mahal pansabi ng iba. Jeremiah 33. Sabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Amen? Kaya pag tayo tumawag sa mahal na Diyos, naniwala at ang palataya, tutugon at magliligtas sa atin ang mahal na Diyos. Kaya sa uling panahon ito, bakit tayo naligtas sa COVID-19? Ang dami nang amatay. Dahil tayo tumawag at nanalangin sa mahal na Panginoon. Tumugon ang mahal na Panginoon. Lahat mo magsabing, praise the Lord. Sa huling panahon ito, mga kapatid, magising tayo lahat. Kung tayo minsan nagpapabaya sa ating kaligtasan, minsan tinatamad magpure, pero palaging sipag na sipag, mag-text at mag-chat. Ay magising tayo, mga kapatid. Dahil ang pagpupuri sa mahal na Diyos, pagpapalas ng demonyo ng karamdaman, ng problema, ng kalungkutan. Yung demonyo umaligid sa atin at papasok sa atin, pag tayo nagpupuri, hindi makakapasok sa atin. Pero pag tayo tamad magpuri at manalangin, talagang papasukan ka ng kaaway ng Diyos. Kaya minsan tayo nagtataka sa ating sarili. Tayo tuntawa, galak na galak. Tayo mainit sa mahal na Panginoon. Pero minsan, nainit tayo ulo. Palaging provoke, lalo ngayon. Sasabihin ng kaaway, oh, papasko na, wala kang pamparigalo. Ay, wala kang pera. Oh. Painitin ng demonyo ang iyong ulo para ikaw hindi makapagpuri. Oh. Dahil ang demonyo may pangako. Di ba ang mahal na Panginoon, ang demonyo nagsabi, sa bahay na aking nilabasan, ako'y muling babalik. Ay, kung ang tao nangangako, mas higit ang demonyo. Ang linaw po, aklat ng Lucas 11:24 hanggang 26, inyo makikita doon. Lahat tayo dati minamal, alipin ng demonyo at talagang tayo pinagharian ng kaaway ng Diyos. Kaya tayo nakakagawa ng masama at kasalanan. Pero simula nang tayo po'y mabautismo sa pangalan ng mga Panginoon, lahat ng demonyo ng bisyo, karamdaman, kalungkutan, kahirapan, nagsialis sa atin. Pero pag tayo nagpabaya sa pagdalo, sa paglingkod, sa pagpupuri, pananalangin, nawala sa iyo ang patnubay ng Espiritu, nawala sa iyo ang Holy Spirit, babalik sa iyo ang demonyo. O kaya minsan tayo nagigitla. Dahil ang saya natin, may kape pa, may kagalakan. Pero minsan, kinabukasan, nako, nadiyan na, nanlalamig ka na. Wala kang nakikitang katisuran, ang nakikita mo ay puro katisuran. Bakit? Ay baka nakapasok ng demonyo sa atin.
kung ano-ano nang binubulong ng kaaway at pinakikita para ikay mawala na sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya magising po tayo. Malapit na tayong kunin, pero ang demonyo hindi natutulog. Hindi nagbabakasyon. Ang demonyo araw-araw nakabantay sa atin. O, pakibasa. Lucas muna tayo para ating maunawaan. Sapagkat sa maraming Kristiyano kahit ang tatagal na sa mahal na Panginoon, hindi natatakot na ang demonyo makakabalik pa sa atin. Pag tayo po'y nagpabaya sa pagpupuri, makakabalik sa atin ang kaaway. Kaya minsan, nagpupuri ka. Pag hindi ka na nagpurit na nalangin, sumamba. O anong lalabas sa iyo? Pagpupuri na kay taning. Putisiko, putumaya, may litsong plampa. Ay, paano hindi ka na nagpupuri? Napipigatin ang mga espiritu. Aalis ang mga espiritu. Anong titira sa iyo? Hari ng kadiliman. O, pakibasa para ating maunawaan. Aklat po tayo ng Lucas 11, 24 hanggang 26. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, talatang 24 hanggang 26. 24, pagka ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan. At pagka hindi makasumpong, ay sinasabing babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. 25, at pagdating niya ay nasumpungang walis na at nagagayakan. 26, kung magkagayoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama pa kaysa kanya, at siya'y magsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Lahat po'y magsabing praise the Lord. O, 20 years na tayo, 30 years, matakot po tayo sa huling panahon ito. Ang gawain ng demonyo, nakawin natin kaligtasan. Kaya pag tayo po'y nagpabaya sa pagdalo, sa pagpuri, pagsamba, dahil yung iba, masipag magpuri, manalangin, pag may problema, pag may karamdaman, pag walang trabaho, pag walang pira, pag walang sakit, may pira na, maganda ang trabaho, naku, limot ang pananalangin. Ito po ang nakakatakot. Dahil sabi ng demonyong umalis sa atin, siya ay muling babalik. At paano siya makakabalik? Pag wala na ang Holy Spirit sa atin, makakapasok siya. Pero ang nakakatakot, pag nakitang pwede nang tumira yung demonyo ng pagmura sa ating umalis, hindi agad titira nga ang demonyo ng pagmura sa atin. Ano sabi? Aalis siya at kukuha pa ng 7 masamang espiritu na isasama para tumira sa atin. Anong sabi? Magiging mas masama pa siya kesa noon dati. Kaya ito nakakatakot. Kaya kailangan tayo sa huling Panginoong magising. Huwag po tayong magpapabaya sa ating paglilingkod. Huwag kang mag-alibay, huwag kang magdahilan sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang ating lahat ng kulin, mahirap, mayaman, may pira, wala, malayo, malapit. Maglingkod tayo sa Diyos. Kung mahal natin ating kaligtasan, mayroon din sinabi ng mahal na Panginoon. Kung nais mo na ikay kalugdan ng mga Panginoon, ibigay mo ang Diyos, buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Buong lakas. Kaya kung tayo may pag-ibig, ang bunga nito, pagsunod sa lahat na ipinagagawa ng mahal na Panginoon. Malapit na po tayong kunin. Aklat po tayo ng Roma para inyong maunawaan. 13, 11 hanggang 13. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 13, sa versikulo 11 hanggang 13. Dito po sa 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayong kapanahonan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ang ilalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa sa unang tayong sisimpalatan ng una. 12. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. 13. Magsilakad tayong mainhin, gaya ng nasa araw, huwag sa katakawan at paglalasing,
huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Himayin po natin ang talatang ito. Dahil minsan tayo po, kahit pinagpala na, pinagkakaramdaman, iniahon na sa kahirapan, minsan tayo po'y pabaya. Pero alam natin na malapit na tayong kunin ng mahal na Diyos. Dahil kahit angel sa langit, hindi alam. Dahil ang pagbalik ng Diyos, isang kisap mata kagaya na magnanakaw. At walang magnanakaw na pagnanakaw, sasabihin doon sa nakawan, hoy, humanda ka, nanakawan kita. Walang magnanakaw na ganun ang sasabihin. Ang mahal na Panginoon, babalik na walang nakakaalam. Kaya ang sabi po dito ng 11 minamahal, at ito yaman nakikilala ang panahon. Ngayon ay kapanahunan na tayo magsigising. Ibig sabihin, nakita natin ngayon. Lahat ng tanda sa mga aklat nagaganap at patuloy nagaganap. Kaya panahon na tayo maghanda at maging tapat at totoo sa mahal na Diyos. Dahil ang sabi panahon ngayon na tayo magsigising sa pagkakatulog, kung ikaw, tulog ang espiritual. Kung ikaw, ang gusto mo ipagin tutulog, paano mabubuhay ang espiritual sa tahanan ng Diyos? Paano ka maging karapat-dapat sa mahal na Panginoon? Kaya ano sabi? Dahil malapit na ang ating kaligtasan kaysa nung tayo sumampalataya ng una. Kaya nga sabi ng ating magulang sa Panginoon, hindi na aabuti natin yung sakripisyo at pagtitiis na ating magulang sa Panginoon na napakahabang panahong pag-ayuno, pangangaral, pagkukursada, lalo na po kayong mga baguhan kong kapatid. Hindi na kayo aabot ng sakripisyo na ng naunang mga Kristiyano dahil malapit na ang araw ng ating katubusan. Subalit tayong lahat ay maging tapat at totoo. Tulungan po natin lahat ang ating mga sarili. Anong sabi ni Apostol Pablo? Hinahampas niya ang kanyang sarili at sinusupil. Dahil sa baka pagkapangaral niya sa iba, siya ang itakwil. Kung tayo nagamit, tayo naging pagpapala ng una. Pero kung hindi tayo magpapatuloy, maging tapat, totoo, baka tayo ay maiwan. Huwag nating tingnan yung haba ng ating paglilingkod. Ang tingnan natin, paggising sa umaga, ano ang mabuting bagay na iyong magagawa sa mahal na Diyos. Una, hindi natin hawak ang ating buhay. Kung paggising sa umaga, malakas ka, malusog, wala kang karamdaman, huwag mong pabayaan ang iyong pagpupurit pananalangin sa mahal na Diyos. Dahil dito ka iingatan, papatnubayan, at pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya anong sabi ng Banaklat? Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksin natin nga ang gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kalimagan. Sandata ang binanggit dito, mga kapatid. Ano dapat natin gawin para huwag tamang hinamalupaypay at maging tapat at totoo? Ano ang unang sandata ng Kristiyano? Noong Friday, na dito po si Major Kapalag. Ang una noon, dating pinagkapatotoo, na dati kanya kasama isang batalyon, iba't ibang klase ng armas. Pero ngayon, ano sabi niya? Ang kanyang sandata, ang sumbok. Ang pagpupuri sa Diyos. Dahil sa sumpok, nagdoon ang maraming awiting makalangit. Pag natutog tayong umawit at magpuri sa Diyos, lalayas ang demonyang karamdaman ng problema, panghina, palupaypay. Pero pag tayo tamad magpuri sa Diyos, papasokan tayo ng kaaway. Ano ang unang sandata na dapat nating i-apply sa ating buhay at matil sa ating buhay? Yung pagpupuri. Lahat magsabing praise the Lord. Ikalwa, yung pananalangin. Ikatlo, yung pagkakatipo ng mga banal, huwag mong kalilimutan
magpilit dumalo, lalo't wala kang gagawin. Dahil ang isang mabuting bagay na magagawa mo, lagi kang magpuno sa Diyos. Pag ikay nananalangin palagi na walang patid, sinasabi mo ang kalagayan mo sa mahal na Diyos. Para huwag kang iwat pabayaan ng mga Panginoon. At kung hindi natin kalimutan pagkatipon ng mga banal, nang hihina ka man nalupaypay ka, basta isuko mo ang iyong buhay sa mahal na Panginoon, muli kang palalakasin at patatayuin ng mahal na Panginoon. Dahil sa ating panambahan, iparamdam sa iyong mga Panginoon, mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Kahit tayo parang tatalikod na at susuko na, pero pag nagpilit kang dumalo, maramdaman mo ang pag-akay at paghipo ng mahal na Panginoon para makapagpatuloy tayong maglingkod sa Diyos. So, palit sa uling panahon ito, may gagawin tayong lahat. Sabi po ng 13, magsilakad tayong mainhin gana sa araw at huwag sa katakawan, paglalasing at huwag sa kalibugan at sa kahalayan at huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Lahat magsabi, praise the Lord. O ngayon, pag hinimay po natin ito, tatamaan tayo ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi po ng banal na aklat, magsilakad tayong mainhin. Ibig sabihin, karapat-dapat tayo na tumalikod na at tumalikod na sa kasalanan. Kaya ang sabi po, minamahal, gaya ng sa araw, nagliliwanag. Nakikita ang ating Panginoon na Kristiyano. Huwag tayo maging kagaya ng alitap-tap. Ano ba ang katangian ng alitap-tap? Patay sindi ang ilaw ng alitap-tap. Saan nakakakita ang alitap-tap? Pero hindi ko alam kung lahat kayo nakakita na. Ganun ang kalagayan. Pero ano sabi? Magsilakad gan sa araw. Nagliliwanag tayo. Maging asin at ilaw tayong lahat sa ating sambayan, sa kapitbahay, sa kaibigan para maging daan para sila ay makakilala at makalapit sa mahal na Diyos. Kaya anong sabi dito? Huwag sa katakawan at paglalasing. Mamaya, aking babalikan itong katakawan. Huwag daw sa paglalasing. Kaya talikuran natin yung buhay sa libutan, yung ating mga bisyo. Talikuran natin. At huwag daw sa kalibugan, huwag sa pagkakaalit o pagkakainggitan. Lahat magsabi, praise the Lord. Sa 25, sa Lunes, gugunitahin lahat ng taong naniniwala sa mga Panginoon, isinilang ang tagapagligtas. Bakit isinilang ang tagapagligtas? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak sa apoy ng impyerno dahil iniibig niya tayo. Bilang tayo mga Kristiyano, tinawag, pinili ng mga Panginoon. Anong sabi? Sa huling panang ito tayo naglingkod, naghintay sa pagbabalik ng mga Panginoon. Tayo nawa ay sama-sama at kasama natin ating masabuhay, kaibigan, kakilala o kapitbahay. Anong sabi? Magsilakad tayo, hindi sa pagkakainggitan at pagkakaalit. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya kung tayo minsan may put at may galit, may hinanakit, panahon na, mga kapatid, magpatawad tayo. At kalimutan ang put at galit dahil tayong lahat kinalimutan na ng mahal na Diyos ang kasalanan habang tayo nagpapatuloy maglingkod sa Panginoon. Dahil malinaw po, sa huling panahon ito, tayo po'y makita ng mga Panginoon na wala diyan yung pagkakaalitan, pagkakagalitan. O, minsan, nariyan pa yan sa sambahayan. Kahit mag-asawa, kahit magkapatid, kahit magkakasama sa bahay, meron po minamahal, minsang nadiyan ang pagkakaalitan, yung tampuhan, yung hindi pagkakaunawan, nadiyan minamahal, minsan yung tagang pagkakagalit-galitan. Ay sa uling panahon ito, magsilakad tayo naganang sa araw. Lahat magsabi, praise the Lord. Kristiyano sa gawa at katotohanan. Minamahal, tayo po yung pinakaibig ng mahal na Panginoon. Dahil siya ay malapit ng babalik, kaya sabi ko, tayo lahat magsikap maging tapat at totoo.
Sa aking babanggiting ito, tatama sa atin sa salita ng Diyos. Ang mahal pa'y babalik na walang nakakalam, kagaya ng magnakaw. Ang mahal pa'y nagwawarning o nangungusap para magising ang lahat ng mga Kristiyano. Dahil minsan nga ang ibang Kristiyano'y tulog, pisikal at espiritual. Kaya nagwawarning ang mahal na Diyos para tayo lahat magsikap, magpilit na maging tapat at totoo sa mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon ay nangusap sa isang kapatiran na ang mahal na Diyos ay bumalik o nagrapture. Isinama ang kanyang mga matatapat na anak. Pero mayroong naiwan. Kaya nga dati, napapakinggan namin sa pangalan ating magulang sa Panginoon, tayo'y nasa buong katotohanan, tayo'y kukuning buhay ng mga Panginoon, pero meron ding maiiwan. Pero kakaunti ang maiiwan. Hindi kagaya sa iba. Kakaunti ang makakukuha ng mga Panginoon, maraming iwan. Pero kahit tayo sa katotohanan, pag tayo nga po ay magpapabaya, ang sabi, may maiiwan. Kung paano sabi sa mga aklat, may dalawang gumigiling, mayroon dalawang natutulog, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Oh, sa example, kung natutulog ay madali, magkaibigan o mag-asawa. Oh, ay kung lamig yung asawang babae, mainit lang may lalaki. Ay pag nag-rapture, pwedeng lalaki ang makuha. Ang asawang babae, pag palamig-lamig at pabaya, maiiwan. Kaya pagising na ng aking asawa. Oh, kaya magising po tayo. Sa pangusap ng mahal na Diyos, nang siya'y bumalik o nag-rapture, talagang ang lahat ng matatapat na Kristiyano sumalubong sa alapaap sa mahal na Panginoon. Pero yung pabaya sa paglilingkod at kaligtasan, naiwan. Kaya ang sabi nung kapatiran na kinausap ng mahal na Panginoon sa panaginip, bakit po naiwan? Ay ang tatagal na nila. Mayroong dahilan. Kaya buksan natin ating puso pagkaunawa. Dahil sa 5 binanggit na pwedeng maging dahilan para tayo maiwan, naway huwag mangyayari sa ating bagkos. Ito'y maging aral para tayo maging tapat at totoo. Sa una minamahal binanggit na naiwan sa rapture. Number 1 po, minamahal, minsan lamang nag-o-offering. Oh, kisingin natin ating diwa. Kung tayo tumatanggap ng biyaya at pagpapala, minsan lamang tayo mag-offering o mag-love offering, baka 3 linggo, hindi na ako nagbibigay sa gawain, ay magising tayo. Dahil isa sa naiwan na dahilan, yung minsan lamang magbigay o mag-offering. Pwede, nagbibigay ng ikapo. Pero pag walang love offering, paano na ipakita natin mahal ang Diyos? Ay mabuti pa, yung magkasintahan, nagre-regaluhan, lalo ngayon papasko. Ay sabi natin, mahal natin ng Diyos na nagpagaling sa atin, nagbigay ng buhay, at hindi tayo marunong mag-love offering. Paano natin nasabing mahal natin ang Panginoon? Ay magising po tayo at baka tayo'y ganyan, mga kapatid. Magbagong buhay tayo. Dahil isa sa nakita at sinabi ng mahal na Panginoon, bakit naiwan ang iba? Minsan lang mag-offering. Sa 1 buwan. Oh. Pwede, sa 1 linggo, ay kung 3 pista nakadalo, minsan ka lang mag-offering, pero ang tinanggap mo, 1,000. Tapos nagbigay ka lamang, 1,000. Nako, adi wala nga love offering. Kaya naiwan sa rapture. Tayo mahal ng Diyos. Nais na mapan tayo pagpalait makasama sa langit.
Kaya tayo po'y magsikap na maging tapat. Kaya kung ito'y nagaganap sa atin, tayo ang kinakausap ng mga Panginoon. Matuto po tayo sa araw ng panambahan. Dala natin ang ating ikasampung bahagi at handog. Maliit man o malaki para ibigay sa gawain ng mahal na Diyos. Lahat po magsabing praise the Lord. Ikalwa na dahilan kaya naiwan sa rapture. Lakad ng lakad sa araw ng panambahan. Lakad ng lakad sa araw ng panambahan. Pag nagpupuri, hindi nagpupuri. Lakad ng lakad kung sino ang hinahanap, kung sino ang ibig makakwentuhan. Ito po'y isa. Kaya naiwan sa rapture. Yung lakad ng lakad na hindi nagpupuri, hindi nakikinig, hindi pinapalaghan ang pangawain. Ay sabi nga ng aklat ng Ecclesiastes 5:1, ingatan mo yung paa pag nasa bahay ka ng Diyos sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi. Pag hindi ka nagpahalaga, ang ginagawa mo kagaya ng taong hindi naglilingkod sa Diyos. Kasalanan. Kaya hindi basta mga kapatid. Kaya tayo magising. Dahil ito, mga mahal, nagpagising din sa akin. Dahil kailangan tayo lahat magsikap na palaghan ang ating tungkol, ang ating agtasan, ang ating panambahan. Kaya bakit naiwan? Lakad ng lakad. Pinilit lang makadating sa bahay sambahan pero hindi pinalagahan ang pagsamba. Sabi ng Roma 12:1, mga kapatid, ipinamamanhik ko alang-alang sa kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan, isang haing buhay, kaaya-aya na siyang katampatang pagsamba. Paano maging kaaya-aya? Paano tayong tapat kung tayo lakad ng lakad sa araw ng panambahan? Kailangan tayo nagpupuri, nakikinig ng patotoo, anumang bahagi ng paggawain, pinapahalaga natin ating pong gagawin para kalugdam tayo ng malapam. Dahil ang kukunin ng mahal na Diyos, yung tapat. Anong sabi? Yung tapat at totoo, ang sabi ng mahal na Diyos sa iglesyang kukunin niya, sa Efeso 5:27, walang bahid, walang mancha, walang kulubot, o anumang kapintasan. Ay paano kung tayo nga po minsan lang mag-offering? Paano kung tayo lakad ang lakad sa araw ng panambahan? Paano ka mararapture? Kaya magising po tayo mga kapatid. Dahil malinaw po ang aklat. Binanggit ko lang, hindi ko po ipabasa dahil po ako sobra sa oras. Paikling ko po lang. Ang sabi po ng sa pangu sa mga Panginoon, ikatlo, na naiwan sa rapture. Huwag po kayo matisod sa akin. Huwag po kayo magalit sa akin. Kain ng kain. Lahat magsabing praise the Lord. Kain ng kain. Naku, palaging pes-pes ay tiyan. Nagugutom na. Pero ito'y totoo. Mangyayari na pwedeng maiwan tayo sa rapture. Pag tayo kain ng kain. Hindi ko na sabing huwag kayong bumili at nagugutom. Pero halimbawa, pagkatapos bumili, pagkabalik sa upuan, abay bibili na naman. Abay hindi na pagsamba. Ang gusto mo'y kain ka na naman ng kain. Sa Pilipos 3:19, makikita niyo ang kahinatnan ng kain. Ang Diyos nila ay ang tiyan. O basahin natin para niyo maunawaan. Hindi ko ipabasa iba. 3:19. Ito po ang maging dahilan. Kaya pwedeng maiwan ng ibang Kristiyano kahit matagal na. Yung pong palaging gutom. Kahit hindi naman gutom, dahil maraming pira, bili ng bili. Paano pinaluguran mo ang mahal na Panginoon? Paano malulugod ang mahal na Panginoon sa iyo? O, pakibasa, 3:19 po. At ito po'y totoo. Dahil ito nung itapik ko ng isang araw, hindi ko binanggit itong versikulo ito, pero lahat, binigyan ko ng versikulo para magising tayong lahat. 3:19. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, talatang 19, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan,
na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Lahat magsabing praise the Lord. Oh, malinaw, mga kapatid, pwedeng ikaiwan ng mga Kristiyano sa pagbabalik ng mga panyong kain ang kain. Dahil pag naramdaman nagugutom, may pira, bibili. Ano sabi ng binasa natin? Dahil ang kanang Diyos ay tiyan. Amen! Ay magising tayo. Ang kahinat natin, kahiyan o kapamakan. Naalala ko, pangarap natin mag sa Panginoon nung kami bago pa. Ang sabi ng ating mga pastor, ating bilang mamader, pagpasting ay pasting. Amen? Pagkain, kain. Pero pagsamba, samba. Amen? Kaya mga kapatid, malinaw, ang pwedeng ikaiwan ng iba, yung kain ng kain. Sabi ng ating mga pastor, walang namamatay sa pasting. Pero may mamamatay pag uber ang kain galing sa pasting. Paglubo ng iyong bituka, pagsabog, tapos ka. Nakakaligtas ang iba sa putok ng bulkan. Pero sabi ng iba, pagputok ng tiyan, tapos ka. Kaya, ano dapat natin gawin? Kung kaya nating huwag bumili, huwag mo nang kumain, gawin po ninyo. Pagkatapos sa ating mga gawain, kung marami kang pira, bumili ka ng bumili, kumain ng kumain. Dahil para sa iyong tiyan. Pero pag araw ng samba, pakainin mo ang iyong kaluluwa ng satan Diyos para pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Lahat po magsabing, praise the Lord! Kaya huwag magagad sa akin yung kain ng kain. Winawarningan tayo ng mahal na Panginoon. Huwag din magagad sa akin ang may tinda. Sapagkat sabi niya, walang bibili ngayon na pritsing. Mayroon dapat ang gawin. Ilagay sa kayusan para huwag tayong maiwan bakos tayo pagpalain. Pagkatapos ng gawain, sige, bumili ka ng bumili. Dahil hindi na pagsambay. Ano po ang ikapat na pwedeng ikaiwan ng Kristiyano? Lahat magsabing praise the Lord. Lahat na nag-overnight magsabing amen. Wah, malakas. Ang pwedeng ikaiwan ng mga ibang Kristiyano sa rapture o pagbabalik ng mga Panginoon, yung tulog ng tulog. Ayaw mag-overnight dahil mapupuyat, may gagawin ng Saturday. Nang ihina ang aking pisikal na katawan, bata ka pa, ayaw mo mag-overnight, sabi nang ihina ang iyong katawan. Pero sabi ng mga Panginoon, purihin mo ang Diyos ng malakas, ang Diyos na iyong kalakasan. Pag nanalangin ka, palalakasin ka. Kaya ano sabi? Ang pwedeng ikaiwan sa pangusap mga Panginoon, yung tulog ng tulog. Pero ang sabi ng Pangaklat sa Kolosas 4:2, manatili ka sa pananalangin na may pagpupuyat at pagpapasalamat. Ibig sabihin, manatili tayo mag-overnight habang may kalayaan. Lalo na po yung mga walang ginagawa. Mag-overnight, mga kapatid. Dahil pag bumalik ang mahal na Panginoon, ay baka nga ikay maiiwan dahil ang ganda ng tulog mo sa iyong kutsong malambot. Ay pag nag-rapture, baka nga tayo maiwan. At paggawain ng overnight, meron din tulog ng tulog. May trabaho ako, tutulog muna ako. Ay magising tayo mga kapatid. Baka sa iyong pagtulog, wala ka na makita pagising mo. Wala nang kapatid mo. Dahil sinabi ng Pangaklat, ang ikapat na pwedeng maiwan sa pagbabalik ng mga Panginoon, yung tulog ng tulog, ayaw mag-overnight. Kung nandito naman sa overnight, pagkatapos ng puri, pagkatapos ng patutuo, hanap ang tutulugang maganda. Huwag natin gayahan kapatid. Si Jonas, anong katangian ni Jonas na ayaw sumunod sa mahal na Panginoon?
para punta sa Ninive para mangaral. Pumunta sa Tarsis, sumakay ng barko, sa madaling salita. Nung lumakas ang alon, sabi ng kapitan, itapon ang mga gamit, lulubog tayo. Tinapon lahat ng dala-dala at gamit, lulubog pa rin sa lakas ng alon. Sabi ng kapitan, manalangin na kayo sa inyong Diyos para tayo maligtas. Pero ang kapitan, matalino. Hinanap niya kung mayroong pasahero o kasama sa barko na hindi nananalangin. Pero anong nakita? Si Jonas, may mahal, tulog na tulog. Kung ba sabi ng iba, harok pa. Sa tindi ng pagkatulog ni Jonas. Kaya anong sabi ng kapitan, hoy, matutulugay, gumising ka, dumalangin ka sa Diyos, baka tayo'y maliligtas. Kaya anong dapat natin gawin? Mag-overnight. Manalangin tayo, bantayan ang kaligtasan. Huwag natin kayaan si Jonas. Magra-rapture na, pabaya pa sa kaligtasan, ay pa mag-overnight. Taon na ang ating ginugol mga kapatid. Natutuhan na natin mag-overnight. Kaya magsikap tayo ang magtitiis hanggang sa wakas siya ang maliligtas. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya mag-overnight mga kapatid. Yung po yung ibang mga estudyante. Nagpipilit. Mag-overnight. O yung akin pong isang anak. Ako naawa doon mga kapatid. Pagdating, pagod na pagod. Tutulog na kaunti bago magpupure. Ay hanggang matapos ang gawain. Ilang oras tutulog. Dahil magtuturo na naman. Pero tayong lahat ganun. Pagsikapan natin, pagod man tayong mag-overnight para tayo pagpalain ng mahal na Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Ikalima, lahat ng saulo ang Mateo 6:33. Sino po nakakasaulo doon mga kapatid? Ano po nakalagay doon? Unahin, hanapin ang kaharian ng Diyos. Lahat ng bagay idadagdag. Ang ikalima na pwedeng ikaiwan ng Kristiyano, yung huling dumating. Amen. Yung iba minamamesa sa pagsamba, ay, dadating ako dito, dapat patutuo na. Ayaw ko magpuri, nakakapawis eh. Sintunado yung son leader. Sa alapaminsan ang tugtugan. Kaya kung patutuo na, uupo na ako at makikinig. Pero magising tayo mga kapatid. Kung kaya nating umaga, umaga tayo. Dahil ang tunay na kang Diyos, hahanaping maaga ang Diyos. Lalo pag Sunday, ito'y araw para sa mahal na Panginoon, hindi pa sa atin. Gawin natin ang kalooban sapagkat sabi ng awit, 63 sa 1, O Diyos, kinaahawan ka ng aking kalwa, hahanapin kitang maaga. Yun ang kalaga natin. Kaya tayo kinakausap. Kung tayo nasanay pauli-huli, aba, magising na tayo. Aga-agahan natin para puri pasalamatan ang mahal na Panginoon. Hindi balik kung yun minsan lamang at may emergency na pangyayari. Pero kung tayo sanay na, darating tayo, patutuo na, o aawit na ng adult choir, ay magising tayo mga kapatid, baka tayo maiwan sa rapture. Dahil ang tunay na wise at matalino Kristiyano, paggising sa umaga ng linggo, gagawin ang lahat para ihanda, para makadating sa banal na gawain ng maaga. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin po natin ang talata bago tayo aawit. Dito po tayo mga kapatid sa Apokalipsis. Dito na po tayo sa 2, 4 at 5 at si Panyas 1:7. Aawit na po tayo. Inilagtaw ko na po ang aking bersikulo. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2,
sa talatang 4 at 5. Ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paparayan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kalderero sa kanyang kinalagyan maliban na magsisika. Amen. Sa Panyas po tayo, 1:7 po tayo mga kapatid, 1:7. Dito po sa aklat na si Paneas, Kapitulo 1, talatang 7. Pumayapa ka sa harap ng Panginoong Diyos, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang hain, kanyang itinalaga ang kanyang mga panauhin. Amen. Sa Revelation, mga kapatid, lahat ang kinakausap. Lahat tayo po may first love o unang pag-ibig. Pero pag tinanong natin ating sarili, yung iba sa panahon ito, nawala ang first love. Lahat mahirap sa pagdalo, sa paglingkod sa mga Panginoon. Pero nung may first love, walang malayo, walang malapit, may pera, wala, present sa gawain. Iiyak sa presensya ng Diyos sa pagpasalamat dahil nakilala niya may Diyos na nagmamahal sa Kanya. Pero minsan, nawala ang ating first love. Kaya anong sabi ng 4:5? Mayroon akong laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya ngayon, magsisikat alalahanin mo at gawin mo ang iyong unang pag-ibig sa akin. Kung hindi, aalsin o pwedeng mawala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Pag tayo walang pangalan sa aklat ng buhay, paano tayo mararapyo? Paano tayo sasalubong sa mga Panginoon? Paano pag tayo binawian ng buhay, papasok sa kanang langit? Kailangan tayo lahat magsikap. Ibalik natin ang unang pag-ibig. Kaya anong sabi? Pumayapa ka sa harap ng Panginoong Diyos, sapagkat ang karoon ng Panginoon malapit na, sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang haim, kanyang itinalaga sa kanyang mga panauhin. Sino po ang panauhin ng Diyos pagdating ng araw? Tayong lahat na pinilit hinirang. Tayo ang hinihintay ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya malapit na kunin tayo ng Panginoon. Malapit ang kanyang pagbabalik, pumamayapa ka. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Dahil malapit na tayo kunin ang mahal na Diyos. Tayo po'y tumayo at tayo awit ng isang awitin. Habang tayo po yung awit, ating isipin po ang mensahe ng awiting ito. Ating isipin Nung una ang pangungusap ng mahal na ang Diyos. sabi ko, Baka ito'y maging daan maglilingkod para tayo maiwan sa pagbalik ng mahal na Panginoon. Ang nabanggit na 5 na pwedeng ikaiwan ng mga Kristiyan. nung una Kaya tayo magsikap pangako ko, na tayo lahat maglingkod. ako ay aamin Ibilag natin at sasamba ang ating hanggang unang sa pag-ibig pagbalik sa mahal na Diyos. mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlangin, Hallelujah! nagtiwala sa sarili at sa iyong mga Hallelujah! ako ay Huwag natin pabayaan mga kapatid na mawawala pa tayo sa kamay ng Diyos na buhay. tulungan mo Manalangin po tayo. ako Tulungan tayo ng mahal na ating magawa ang kanyang pangalan. ang unang pag-ibig Mahal ko, tayo ng mahal. ako ay nawagan mo.
ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Suriin po natin ang ating mga sarili. Huwag mo po pabayaan, kapatid ko. Na alam mo, na nalalayo ka na sa Panginoon. Ang sabi ko, Malapit ang araw ng ating katapos. sa iyo lang aasa. Lahat ng nagaganap Iwanan ko'y ay tanda na malapit na ang ating katapos. Nung una, Ang iyong ang ipinangako sa sabi ko, ang pinakit ng iyong lahat. di iiwan, Ibalik mo di lalayo ang sa iyong tungkulin ko sa na iyo. pag-ibig sa Panginoon. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig. Hallelujah! Nagtiwala sa sarili. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo Baliklod po tayo. ako, Kahit ka muling ibalik ang tulungan unang ang bahay. pag-ibig Na ko. ating magawa ng Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Tayo po lahat ay Tulungan mo. Itaas natin ang ating kamay. Manalangin tayo. Magpakakit Muling tayo. ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ating suri, mga Ako kapatid. ay Ating mga sarili. Tayo hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Naman tayo, mga kapatid, ay hawakan ang mahal na Diyos para huwag tayong malayo. Hallelujah!
nawa hanggang sa iyong pagbabalik. Huwag na po kaming mawawala sa iyong presensya, mahal na Diyos. Puri ka, mahal na bayan. Hallelujah! Salamat! Salamat, mahal na Diyos! Hallelujah! Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawak mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Hallelujah! Nawa tayo lahat panghawakan ng mahal na Diyos. Sa ilang araw na maghiwalay ang taon, ating suriin lahat ng ating mga sarili. Kung nawala ang ating unang pag-ibig sa Diyos, at minsan tayo po ay parang nagpapabaya sa ating kaligtasan, tayo kagaya ng taong tulog. Gumising po tayo. Malapit na ang katubusan natin. Malapit na tayong kunin ng mahal na Diyos. Kaya nawa tayo maging tapat at totoo sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin po sa ating pong pangailangan po sa hapong ito. Kaya nga, number one, kailangan natin hawakan tayo ng mahal na Diyos. Kaya tayo po'y magpasakop at ibigay natin, isuko ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan ang pasahapong ito sa panalangin namin gagalang mahalabang lista. Patawarin mo po kaming lahat at sa lahat ng pangailangan ng bawat isa, ikaw mahal na Panginoon Jesus ang nakakalam. Iyo pong ipagkaloob ang kalang mga pagsumamot, panalangin, kahilingan sa himalang pamaraan. Pagpalain mo ang bawat isa sa material, pinasal, espiritual na pagpapala. Akayin mo po kami dagdagan ang pag-ibig, paniwala, papatakagalakan, na kayo mapaglingkuran, alsin mo po ang panghina, palupay-pay, kawat, kabagan. Ang aming mga kababayan, ang aming mamahal sa buhay, ang aming mga kapatiran ng hinal-paypay, iyo pong tulungan at akayin na ang bawat isa'y tunay, makapaglingkod na may katapatan hanggang sa iyong pagbalik. Ikaw po ang mag-supply, mag-provide ng pangailangan ng banal iglesia ng iyong mga anak sa araw-araw ng pamumuhay sa darating na Kapasko at pagsalubong sa bagong taon. Ikaw ang mag-supply. Pagpalain mo po ang kabuhayan, pagkita makapatiran, ano man negosyo, anong business na sa ibang bansa, dagdagan mo po at ingatan ng kalanghana po ang wala, bigyan mo po Diyos sa lahat may karamdaman, kawat, kabagat, pagalingin mo po sila, may problema tasin mo, may pagsubok na kinakarap, tulungan po makalampas. Iyo po, Panginoon, patuloy kami panghawakan at nawa kami makapaglingkod hanggang sa iyong pagbalik, sa iyong awat habag. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Ito pong aming dalangin. Ating pong kanang kamay sa ating pong ulo.
ating kayong kamay sa ng ating katamay karamdaman, anong panghina palpaypay, ating sawayin sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayo po lahat may mahal, sabay-sabay. Mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan mo po aming pinakamamahal pa sa amin sasaway ang lahat ng di makaramdaman nagpapahirap, ang di makaramdaman cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, halos sakit sa puso, sakit sa baga, pagka-stroke, pagkabingi, hallelujah, panghina, palpaypay, lagnat, rangkaso, ano makaramdaman, naramdaman sa pisikal na katawan, kasaw, in Jesus' name, smoker at puhuling, kahirapan, alilangan, kalungkutan, kasaw, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Amen. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat po makakatalon, tayo po tatlong beses. Shout, hallelujah, praise the Lord. Jump. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah.